Omniscient Reader's Viewpoint. Kabanata 8. Pangunahing tauhan 3. Tinutukan ko ng tingin sina Lee Hyun-sung at Han Myung-bo at sinabi ko, mas gusto mo bang mamatay sa lalaking nasa likod ng bakal na pinto o gusto mo bang subukan ang iyong kapalaran sa labas ng tren? Alin ang pipiliin mo? Uy! Doc Jesse, may garantiya ba na ang taong nasa likod ng bakal na pinto ay isang kaaway? Ang bakal na espada ay lumitaw sa napakahalagang sandali. May dahilan kung bakit hindi maaaring maging leader si Lee Hyun-sung ng isang partido. Dahil sila ay galing sa ibang karwahe, malamang na isa silang nakaligtas. Kung magkikita tayo tumingin ako sa madugong silid sa halip na magpatuloy. Sinundan ni Lee Hyun-sung ang aking tingin at tahimik na nagsalita. Sobrang pabaya ko. Maghanap tayo ng paraan palabas. Go! Mabilis! Sa sandaling ito, parehong may kamalayan ang dalawang tao. Ang iba pang mga nakaligtas sa mga karwahe ay tiyak na naranasan din ang parehong bagay tulad nila. Sila. Hindi magkakaroon ng magandang kapalaran na makahanap ng insekto. Nasira ito. Diyos ko, hindi tayo pwedeng dumaan dito. Habang nakikinig sa mga sigaw ni Lee Hyun-sung at Han Myung-mo, sinuri ko rin ang mga pinto. Wala nang mga hadlang kaya't maaari nang buksan ang mga pinto. Maantig. Bilang karagdagan sa mga pintuan na nag-ugnay sa mga pasilyo, may kabuuang 8 access doors sa subway. May 3 labasan na. Hindi pa ito nakumpirma. Kung ang bakal na pinto ay tila hindi na kayang humawak kahit isang minuto. Kahit na siya ang pangunahing tauhan, hindi ko akalain na magkakaroon siya ng ganitong kataas na lakas sa simula. Tapat akong nagulat na kaya niyang gawin yon. Basagin ang ganitong makapal na pintuan ng bakal. Doc Jesse! Narito. Nakakita ako ng gumaganang manual switcher. Hindi. Ang pambukas at pangsara ng aparato ay maayos na gumana, ngunit hindi agad bumukas ang pinto. Bumukas ang pinto ng mga 1/5 bahagi bago huminto na parang. Ito ay naipit. Mukhang sira rin dito. Kamusta naman ang ibang lugar? Parang ito na lang ang tanging lugar kung saan makakatakas tayo. Ito ay hindi alam para sa isang bata. Ngunit masyadong makitid ang puwang para makalabas ang mga lalaki at babae. Sinubukan ni Han Myung-mo at Lee Hyun-sung na hilahin ang naka-open ang mga pinto pero hindi sila kumilos kahit kaunti. Mga barya na hawak, 4,700 ni. Isa sa mga gamit ng mga barya ay upang itaas ang kabuuang estadistika. Gumamit na ako ng 2,700 barya para maabot ang antas 1-0 ng aking stamina. Maaaring masolusyonan ang problemang ito kung gagamitin ko ang natitirang barya upang palakasin ang aking lakas. Ngunit hindi ito matalino na gamitin ang mga barya kapag ang sitwasyon ay hindi kilala. Sa huli, isa na lamang ang daan. Lee Hyun-sung sigh. Gumamit ng kasanayan. Kasangkapan. Tahimik kong inactivate ang listahan ng mga tauhan. Ang eksklusibong kasanayan, listahan ng mga tauhan ay na-activate. Impormasyon tungkol sa tauhan. Pangalan, Lee Hyun-sung. Edad, 28 taong gulang. Konstelasyon ng sponsor, Master of Steel. Pribadong katangian, sundalong pumikit sa kawalang katarungan, General. Eksklusibong kasanayan, kasanayan sa bayoneta di, 2, kakulangan ng pagkakaiba. 2, antas ng pasensya. 2. Stigma, dakilang pagsulong ng bundok di, 1. Pangkalahatang estadistika, antas ng tiyaga. 8, antas ng lakas. 8, antas ng kakayahang magbago. 7, antas ng kapangyarihang mahika. 5. Pangkalahatang pagsusuri, ang kabuuang estadistika ay napakabuti. Sa kabila ng pag-iwas sa kawalang katarungan, tinanggap niya ang pagpili ng isang konstelasyon. Ito ay isa pang pagkakataon para sa kanya. Pumasok sa isip ko ang impormasyon tungkol kay Lee Hyun-sung nang walang anumang limitasyon. Sa kabutihang palad, ang sponsor ay pareho ng nabasa ko sa Ways of Kaligtasan. Dapat sana ay sinuri mo ito nang binuksan mo ang bintana ng mga katangian. Si Lee Hyun-sung ay isang sundalo, kaya tiyak na may kakayahan kang magamit dito. Sitwasyon. Well, meron ako pero paano ko ito gagamitin? Isipin mo na lang na gamitin ang kakayahang iyon. Gagana ba yon? Gagawin ito. Nagawa ko na ito kanina. Hindi na nagsalita si Lee Hyun-sung habang siya ay huminga ng malalim na puno ng determinasyon. Pumintig ang mga biceps ni Lee Hyun-sung habang hinawakan niya ang pinto. Ito ang paglitaw ng dakilang pagsulong ng bundok. Sa katunayan, ang Great Mountain Push ay hindi isang kasanayan kundi isang stigma. At ang stigma ay isang kapangyarihan mula sa konstelasyon. Gamit ko ang salitang kasanayan upang iwasan ang mga hinala. Dudududu.
May tunog na parang malaking spring na umiikot at nagsimulang gumalaw ang pinto. Ano? Ang taong ito ay may tunay na lakas. Yan na. Talagang napakaganda. Nagsimula nang magtiwala sa iyo ang karakter na Lee Hyun-sung. Tumaas ang iyong pag-unawa sa karakter na Lee Hyun-sung. Sa halip ng mga pagdududa, tumaas ang aking pagiging maasahan. Si Lee Hyun-sung ay isang masimpleng tao kaysa sa inaasahan ko. Halika na, bumaba ka na. Ngunit nakaramdam ako ng ginhawa. Ibinigay ko si Lee Gilyaong kay Lee Hyun-sung. Lee Hyun-sung sigh. Dalhin mo ang bata sa iyong likod. Naiintindihan ko. Ngayon, halos wasak na ang bakal na pinto. Ngunit kung tama ang aking hula, ang problema ngayon ay hindi ang bakal na pintuan na yon. Ah, ito talaga. Alam ko na mangyayari ito. Hindi ko ba ito nakita kanina? Sabi ko sa iyo, huwag kang pupunta kahit saan, naku. Hindi pa handa ang senaryo. Ang Dokkaebi ay tila nagalit habang ito ay lumulutang sa ibabaw ng Dongho Bridge. Wah! Alam ko na mangyayari ito. Sinabi ko sa iyo na huwag kang lumabas. Hinawakan ni Han Myung-woo ang kanyang ulo, parang akala niya ay sasabog ito. Ngunit wala namang dahilan para mag-alala. Say, wala na tayong magagawa. Talagang maswerte ang mga tao. Dahil nagsimula ang pangalawang senaryo sa sandaling bumukas ang pinto ng tren. Dumating na ang pangalawang senaryo. Panandang pandagdag. Pangalawang senaryo, pagtakas. Kategorya, sub. Kahirapan, E. Malinaw na kondisyon, tawirin ang sirang tulay at pumasok sa Oksu Station. Limitasyon sa oras, 20 minuto. Kabayaran, 200 barya. Kabiguan? Panandang pandagdag. Dokjasi, may kakaiba. Sinasabi nitong sira-sirang tulay pero ang tulay ay nananatiling di. Huwag mag-alala at tumakbo na. Mabilis? Uunawaan. Sa katunayan, tama si Yosanga. Hindi pa nasisira ang tulay. Sa ibang salita, ang tulay ay mababasag. Dokjasi, dumaan ka na agad. Paparating na ako. Hindi pa ito nasira dahil bumaba kami sa tren masyadong maaga. Sabi ng Dokkaebi, ang oras ng paghahanda ay 10 minuto. Pero nakatakas kami. 3 minuto ng mas maaga. Maaaring tawagin ito ng ilan na duwag, ngunit hindi maayos na malulutas ang sitwasyong ito nang walang ganitong madaling paraan. Lalo na kung ako ay naipit sa mga pasanin. Tulad ni Yosanga at Lee Gilyaong. Humihingal. Tama, si Lee Hyun-sung Si ay isang sundalo at may mataas na tibay. Huwag kang magsalita. Magiging mahina ka. Si Lee Hyun-sung ay tumatakbo ng una kasama ang bata. Siya ay isang likas na halimaw na hindi naglagay ng kahit anong barya sa kanyang mga estatistika, ngunit ang kabuuan ng kanyang lakas. Ang tibay at liksi ay lumampas sa 23. Ang susunod ay si Han Myung-woo at pagkatapos ay si Yosanga na kasama ko sa likuran. Malapit na ito pero akala ko makararating tayo sa oras. Ah, ano yon? Sa oras na ito, narinig ang sigaw ni Han Myung-woo. Mayroong malaking alon sa gitna ng ilog Han na naglalabas ng mga patak ng tubig. At ang isang higanteng halimaw ay nasa gitna ng mga pagsabog. Isang ichthyosaur. Ang problema ay tila ang ichthyosaur ay 2 beses ang laki. Nang isa na nakita ko sa bintana. Hindi ito isang ahas dagat, ito ay isang komandante ng dagat. Ang isang pangkalahatang ahas dagat ay isang monster na nasa antas 7 lamang. Dahil ang antas ng lupa na grade siyam ay mahirap para sa mga normal na tao na makayanan. Ang isang karaniwang tao ay mapaparmis ng isang halimaw na nasa antas 7. Sa ibang salita, ang lalaking dumarating ngayon ay hindi isang halimaw na maaaring mahuli sa mga unang yugto. Siyempre, wala namang pangangailangan na hulihin ito. Hindi ito nilikha upang mahuli. Kukukuku. Umagos ang ilog Han na parang may tsunami at kumilos ang ichthyosaur. Kumakagat ito sa mga paa ng tulay. Nasira na ang tulay. Tumakbo. Kung tatakbo tayo, makakatawid tayo. Ang natitirang distansya ay humigit kumulang 200 metro. Kung tama ang aking mga kalkulasyon, makakadaan tayo bago bumagsak ang tulay sa ating kasalukuyang estado. Bilis. Walang saya kung masyadong madali ang laro. Siyempre, ito ay isang kwento para sa mga pagkakataong walang mga pagbabago. Ang hirap ng senaryo ay naitama na. Antas ng kahirapan ng senaryo, Narinig ang tunog ng tawa ng Dokkaebi. May saya ba kung tatakbo ka lang palayo? Gumawa tayo ng kaunting atmosfera. Ang masasamang isip ng mga patay ay bumalik na. Ang nakapaligid na lupa ay puno ng itim na ether. Ang mga demonyong tao ay nagising na. May tunog ng isang bagay na humahabol sa amin mula sa likuran. Bumulong si Yosanga sa kanyang sarili. The zombies.
Parang mga zombie ang mga katawan na dumadating sa malalaking alon. Ilan sa kanila ay mga tao mula sa parehong kargamento namin. Kailangan lang nating maglakbay ng kaunti pa. Mabilis! Ang distansya sa ichthyosaur ay ngayon ay mas mababa sa 100 metro. Sa kabutihang palad, dinala ni Li Hyunsung si Li Gilyaong at nakatawid na. Ang linya ng kaligtasan. Ang problema ay kami, kasama na ako. Sumigaw si Han Myung-oh. Ikayo mga salot. Sobrang dami ng mga demonyong tao. Kung mga bangkay lang mula sa subway ang naroon, baka nakatakas na tayo. Ang problema ay, Kuyu. Ang mga driver na namatay sa tulay ay naging mga demonyong tao. Ang landas na tinahak ni Li Hyunsung ay natatakpan ng demonyak. Mga tao. Tumingin ako sa pagitan ng mga demonyong tao sa daan at ng papalapit na ichthyosaur. Lahat bumaba. Huli na. Kwaang. Ang mga paa ng tulay ay nanginginig ng labis habang ang malaking bibig ng ichthyosaur ay kumagat dito. Ang mga kaliskis ng ichthyosaur ay kumikislap sa alikabok na bumuhos sa iloghan na parang ulan. Isang mabahong amoy ng dugo at tubig ang pumuno sa lugar. Ako'y natumba at itinaas ang aking katawan. Nang mawala ang alikabok, naging malinaw ang tanawin sa paligid ko. Mga tambak ng nabasag na konkreto at pinutol na bakal. Ang mga bangkay ng demonyo. Mga tao na malinis na kinagat ng ichthyosaur. Ang nasirang paa ng tulay. Doksikay. Itinaas ni Yosanga at Han Myung-oh ang kanilang mga katawan mula sa kaunting distansya. Isa sa mga binti ni Han Myung-oh ay tila nasugatan at hindi komportable mula sa nakaraang lindol. Umiyak sina Li Hyunsung at Li Gilyaong mula sa kabila ng tulay, ngunit tila nahadlangan ang kanilang mga boses ng safety zone. Ano ang dapat kong gawin? Gumawa ako ng mga plano batay sa pagkasira ng tulay. Ngunit hindi ko inaasahan na kasama ko sina Han Myung-oh at Yosanga. Sa sandaling iyon, may isang tinig na narinig sa hangin. May isang tao na tumanggap ng pabor mula sa isang konstelasyon. Ang senaryo ng konstelasyon na Deus Ex Machina ay na-activate na. Kasama ng tinig, isang napakagandang tulay na gawa sa liwanag ang nilikha sa gitna ng mga labi ng nasirang Dongho Bridge. Pagkatapos ay isang mensahe. Lumutang sa harap ko. Panandang pandagdag. Deus Ex Machina, Even Bridge. Paglalarawan, isang tulay ng liwanag na nilikha ng isang konstelasyon. Tanging isang pantay na bilang ng mga tao ang maaaring tumawid sa tulay. Ang tulay ay mawawala habang sa sandaling may kakaibang bilang ng mga tao ang susubok na tumawid dito. Panandang pandagdag. Doc Jesse. Ito sa isip ko bigla. Nakatagpo ako ng mga mata ni Yosanga na nagkukwento ng mga walang kabuluhan. Maaari kong tantiyahin ng bahagya ang sitwasyon. Diyos mula sa makina. Ang mga konstelasyon ay nanganganib ng malaking pagkalugi sa pamamagitan ng pakikialam sa mga senaryo. Ito ay sponsor ni Yosanga si. Hindi ko alam kung anong konstelasyon iyon, pero may isang tao na pinili si Yosanga bilang kanilang inkarnasyon at nais siyang mabuhay. Ang Deus Ex Machine ay isang pambihirang penomena sa mga paraan ng kaligtasan. At si Yosanga ay isang tao na dapat sana'y patay na. Nagkaroon ako ng sandali ng pagdududa. Anong uri ng konstelasyon ang nasa likod ni Yosanga? Ang impormasyon ng taong ito ay hindi mababasa sa talaan ng mga tauhan. Ang taong ito ay hindi nakarehistro sa listahan ng mga tauhan. Medyo nagulat ako. Hindi ko siya makita sa aking kakayahan. Bakit? Mayroon ba siyang espesyal na pinagmulan? O mayroon ba siyang hadlang sa isip? Pero kung mayroon siyang isang bagay na tulad ng na mula sa simula huwag sandali lang. Marahil ito ay, Doc Jesse, ano ang gagawin natin ngayon? Narinig ko ang naguguluhang boses ni Yosanga. Wala akong masyadong oras para mag-isip. Kukukuku. Ang iloghan ay umiikot. Ang ichthyosaur ay kumain ng isang binti ng tulay at umiikot ang malaking katawan nito sa kabila ng Han. Ilog. Kinagat ko ang aking mga labi at muli kong binasa ang paliwanag tungkol sa tulay. Tanging isang pantay na bilang ng mga tao ang makakatawid sa tulay. Sa huli, ang Deus Ex Machina ay isang laruan na ginawa ng mga sinumpang konstelasyon na mahilig sa mga trahedya. Walang paraan para sa lahat na makaligtas. Nanginginig ang katawan ni Han Myung-oh nang magtagpo ang aming mga mata. Sa huli, may isang tao na dapat mamatay.